Magandang araw sa inyong lahat. Alam mo ba ang revolusyon siyentipiko at ang panahon ng Enlightenment? Saktong-sakto nga, dahil ngayon ay tatalakayin natin ang revolusyon siyentipiko at panahon ng Enlightenment. Ang revolusyon siyentipiko ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pananaw ng tao sa universo, kalikasan at agham. Ito ang panahon ng intelektual na pagsulong kung saan ang tradisyonal na paniniwala ay hinalinhan ng mga ideyang nakabatay sa obserbasyon, eksperimento at lohika. Kailan naman ito naganap? Iyan ay magandang tanong. Ito ay naganap noong ika-16 hanggang 17 siglo. Alam niyo rin ba na may katangian ang revolusyon siyentipiko? Ang una ay ang empirismo. Ang kaalaman ay nakabatay sa karanasan o obserbasyon. Ang pangalawa ay ang paggamit ng scientific method. Isang sistematikong paraan ng pagsasaliksik na naglalayong makuha ang tiyak na sagot sa mga tanong sa hagdan. Ang pangatlo ay ang hamon sa tradisyonal na otoridad. Kinestyon ang mga paniniwala ng simbahan at filosofiya ni Aristotle. Ang pang-apat ay ang pagtuklas at imbensyon. Umunlad ang teknolohiya, kasangkapan at kaalaman sa kalikasan. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang mga mahalagang siyentipiko at kanilang ambag. Una ang Nicolaus Copernicus. Ang ambag nito ay ang heliocentric theory. Ang araw ang sentro ng solar system. Ang epekto nito ay pinagulaanan ng heliocentric theory ni Ptolemy na sinusuportahan ng simbahan. Ang pangalawa naman ay si Galileo Galilei. Ang ambag nito ay pag-unlad ng teleskopyo at obserbasyon ng mga celestial bodies. Ang epekto naman nito ay sinusuportahan ang teorya ni Copernicus at ipinakita ang universo ay hindi perfecto. Ang pangatlo naman ay si Johannes Kepler. Ang ambag nito ay batas ng planetary motion. Ang galaw ng mga planeta ay elliptical. Ang epekto nito ay nilinaw ang pisikal na galaw ng mga celestial bodies. At ang pang-apat naman ay si Isaac Newton. Ang ambag nito ay ang Universal Law of Gravitation at tatlong batas ng motion. Ang epekto nito ay naging pundasyon ng modernong pisika at agham. At panghuli ay si Francis Bacon at René Descartes. Ang kanilang ambag ay pagbuo ng scientific method. At ang epekto nito ay sistematikong pamamaraan sa pagsasaliksik. Pupunta naman tayo sa epekto ng revolusyong siyentipiko. Una rito ang pagbabago sa pananaw ng tao mula sa relihiyosyong pananaw tungo sa siyentipiko at lohika na pag-unawa. Pangalawa, pag-unlad ng teknolohiya. Paglikha ng mga bagong instrumento tulad ng teleskopyo, mikroskopyo at barometro. Pangatlo, pagtatag ng modernong siyensa. Nagbigay daan sa mga disiplina tulad ng astronomiya, pisika, biolohiya at kimika. Pang-apat naman ay paghamon sa simbahan. Binago ang tradisyonal na doktrina na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng agham at relihiyon. Bago matapos ang ating talakay tungkol sa revolusyong siyentipiko, pag-usapan muna natin ang konklusyon nito. Ang revolusyong siyentipiko ay ang nagbukas ng bagong landas tungo sa pag-unlad ng agham at teknolohiya. Ang mga idea at imbensyon mula sa panahon ito ay nagbigay daan sa Enlightenment at patuloy pang nagbibigay inspirasyon sa mga bagong panahon. Sa kabila ng hamon sa tradisyon, ang kaalaman at lohika ay nanatiling pundasyon ng kaunlaran. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa revolusyong siyentipiko. Ngayon naman ay talakayin natin ang panahon ng Enlightenment. Ang panahon ng Enlightenment ay isang intelektual na kilusan na naglayong gamitin ang katuwiran, agham at kaalaman upang mapabuti ang lipunan, pamahalaan at buhay ng tao.
Layunin nitong palayain ng tao mula sa kamangmangan, takot, at paniniwalang hindi batay sa lohika. Ito naman ay naganap mula ika-17 hanggang ika-18 siglo sa Europa. Tulad ng panahon siyentipiko, may katangian rin ang panahon ng Enlightenment. Ang una ay ang rationalism. Ang katwiran o lohika ang pangunahing batayan ng kaalaman. Ang pangalawa ay ang secularism. Paghiwalay ng mga relihiyon sa mga pampublikong usapin tulad ng gobyerno at edukasyon. Ang pangatlo ay ang karapatang pantao. Pagtataguyod ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at karapatang likas ng tao. Ang pang-apat ay ang agham at edukasyon. Pagpapalaganap ng edukasyon at pagpapahalaga sa kalamang siyentipiko. Ang panglima ay ang pagtutol sa authoritarianismo. Paghamon sa absolutong kapangyarihan ng hari at simbahan. Mayroon din itong mahalagang pilosopo at kanilang idea. At iyan ang ating pag-aralan. Magsimula tayo kay John Locke. Ideya niya ay likas na karapatan ng tao sa buhay, kalayaan at ari-arian. Ang epekto naman nito ay nagbigay inspirasyon sa mga demokratikong revolusyon, kabilang ang Rebolusyong Amerikana at Pranses. Voltaire. Ideya, kalayaan sa relihiyon, pagpapahayag at pagpigil sa pang-aabuso ng gobyerno. Ang epekto naman ay tumulong sa pagtataguyod ng kalayaan sa mga bansang kanluranin. Jean-Jacques Rousseau. Ideya niya ay social contract. Ang gobyerno ay nakabatay sa kasunduan ng tao. Ang epekto naman ay naging pundasyon ng ideya ng demokrasya. Ang pang-apat naman ay si Baron de Montesquieu. Ang ideya niya ay paghihiwalay ng kapangyarihan sa gobyerno. Executive, legislative, judicial. Epekto nito ay naging modelo ng modernong pamahalaan tulad ng sistemang federal. At ang panglima naman at ang panghuli ay si Immanuel Kant. Ang ideya niya ay dare to know, gumamit ng sariling pag-iisip upang maunawaan ang mundo. Naging epekto naman nito ay nagbigay diin sa halaga ng kalayaan sa pag-iisip. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga etiko ng panahon ng Enlightenment at ilan ito sa mga iyon. Ang una ay ang pag-usbong ng demokrasya. Naging inspirasyon ng Rebolusyong Amerikano, Rebolusyong Pranses at iba pang kilusang demokratiko. Ang pangalawa naman ay ang reforma sa gobyerno at lipunan. Pagtatanggol sa karapatang pantao at paghihiwalay ng kapangyarihan ng pamahalaan. Ang pangatlo ay ang pag-unlad ng edukasyon. Nagbigay diin sa karapatan ng tao na matuto at ang halaga ng kaalaman. Ang pangapat naman ay ang secularization. Nabawasan ng impluwensya ng relihiyon sa usaping pampubliko. Ang panghuli ay ang pundasyon ng modernong mundo. Naging basihan ng mga ideya sa kasulukuyang sistema ng gobyerno, batas at karapatang pantao. At sa pagtatapos ng ating aralin na ito, ay pag-usapan natin ang konklusyon ng panahon ng Enlightenment. Ang panahon ng Enlightenment ay isang makasaysayang yugto na nagbigay liwanag sa daigdig. Ito ay nagpalaganap ng mga ideya ng rasyonalismo, karapatang pantao, at demokrasya na nagpatuloy ginagamit at pinahahalagahan sa kasalukuyang panahon. Ang Enlightenment ay hindi lamang isang kilusan ng mga pilosopo, kundi isang revolusyong intelektual na nagbigay daan sa modernong pananaw sa lipunan at pamahalaan. At dyan natatapos ang ating aralin tungkol sa Revolusyon Siyentipiko at panahon ng Enlightenment. Sana ay meron kayong natutunan sa ating tinalakay ngayon. Magandang araw sa inyong lahat at dito nagtatapos ang presentation ng Group 9 Einstein.